Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito na naman kay Potato Corner, mga kaplastic. So recently ay nag-content na po ako about dito sa Potato Corner issue. Na ang kanilang issue before is ang qualification nila sa pagkuha ng kanilang mga empleyado o aplikante na kailangan ay may pleasing personality at may degree holder. At higit sa lahat ay malinis ang iyong ngipin at pwede kang maging parang modelo sa sobrang ganda para ma-herd ka sa kanila bilang crew ng Potato Corner. So ngayon ay ating panonorin yung recent video ko about doon. Hanap pa tayo. Mare, ano naman masasabi mo ngayon sa latest about sa Potato Corner? Ay, mali naman talaga yun sa Potato Corner, Mare. Oo. Kasi yung yung standard ng ng requirements, qualification na hinahanap nila, oo naman yun. Hindi na uso kasi ngayon yung may age, Mare, yung 18 above. Oo. Nakalagay lang yan 18 above. Wala yung 18 until ganun. Kasi parang napag-usapan na kasi yan na discrimination na kasi dahil Oo, tama. paano yung mga 31? Kasi 18 to 30 lang. Paano yung 31? 32? Correct. Hindi na pwede mag-apply dahil 31. Parang, Oo. yung mga bata pa yung mga ganun idaran So kahit hindi na nilalagyan ng age limit yun. Actually, sa Singapore, sa Japan, wala pong age limit. Totally. Makikita nyo yung mga empleyado doon, ang tatanda na pero nakakapagtrabaho pa. Kasi ang ini-insist ng company na hinahanap doon sa ibang bansa, yung able na kaya mo pang magkapagtrabaho. Yung malakas pa yung pangangatawan mo at kaya mong sumabay sa mga mas bata sa iyo. Yun kasi ang kagandahan sa ibang bansa. Dito kasi discrimination. Kung may edad ka lang ng 28 years old, alanganin ka ng matanggap sa trabaho. Pag lalo na yan, pag tumungtong ka pa ng 30 anyos, wala na. Tapos ka na. Baga, kahit naman sa mga mall, ganun din eh. Kahit na sabihin mong may abilidad ka, kung ang tinitignan nila yung katawan mo, itsura mo. Di ba? Napakalaki ng discrimination talaga dito sa Pilipinas, mga kaplastic. Yun ang nakakayamot. Baga, isipin mo, nagluluto ka lang ng patatas. Kailangan mo pa ng pleasing personality tsaka paghahati o pagko-communicate in English and Filipino. Ano yan, call center? Di ba? Okay na sana yung pleasing personality, katanggap-tanggap yun kasi kasama naman talaga sa requirements na dapat proper hygiene at saka proper decorum. Di ba? At sumagot naman dito si Rendon Labador about doon sa qualification ng Potato Corner. Ang gusto ko sabihin sa inyong lahat, huwag na lang kayo mag-apply kung hindi kayo pasado. Ang food industry business kasi, maselan yan. Tumaas na po kasi yung requirements ngayon. So, kung hindi para sa inyo, huwag na kayo mag-apply. Hindi naman po kayo pinipilit eh. Hindi para sa inyo yan. Hindi para sa mga tanga yan. Hindi para yan sa mga taong hindi qualified. Ang hirap kasi sa atin, kapag nakakakita tayo ng matataas na requirements, gusto natin ibaba para lang pumasa tayo. Tanga ka pag ganun. Hindi, ang pinupunto kasi ng ibang mga tao, maraming mga jobless ngayon. Di ba? Maraming mga walang trabaho. Karamihan sa mga may itsura o yung mga taong magaganda itsura, maaarte din. Hindi sila nag-a-apply sa mga ganyan. Pansinin nyo mga kaplastic, gusto nila mataas yung sahod. Karamihan sa mga graduated ng mga college ay ang hinahangad nilang sahod ay mas malaki pa sa minimum wage. So imagine mo, mag-hiring kayo, ganun ang standards nyo, napakalaki. Eh yung mga tao magtsatsaga lang naman dyan, yung mga wala nang choice sa buhay. Di ba?
Wala na bang yung parang tawag dito, yung parang sabihin na natin na hindi naman desperado makahanap ng kung anong trabaho. Yung para bang yun na lang yung kaya nilang kakayanan na applyan. Hindi naman ganun, rendron labador. Lagi na lang yung lagi na lang yung opinion mo salungat, di ba? Wala tayong magagawa, rendon labador. Yun siguro ang pananaw mo. Pero kung hindi naman lahat ng tao, gustong applyan yan eh. Pagpiprito lang naman ng patatas lang ang kaya niyan. So, anong point of view dun? Di ba? Hindi ba kayo masaya na nakakakita kayo ng mga ganyang bagay na tumataas na yung mga standard? Ibig sabihin niya, Hindi kami masaya. Totally. Kasi maraming mga jobless dyan. At least, para may maunawaan naman ninyo, sa Singapore, sa Japan, sa ibang bansa, hindi hinahanap yung kagandahan. Ang hinahanap nila, abilidad. Di ba? Sana naman maging konsiderasyon ba sa mga company diyan na hindi dapat ganyan yung mga hinahanap ninyo. Siguro itong potato corner na to, may-ari nito lalaki na byudo, byudo. Baka naghahanap siya ng dalagang Pilipina. Di ba? Pero wag naman ganun. Masyado naman kasi kayong parang mapang-apak kayo ng pagkatao, di ba? Magluluto na nga lang ng patatas, kailangan pa pleasing personality at may communicated daw in English and Filipino. Ano yan? Nasa call center? At ngayon mga kaplastik, may lumalabas na naman na panibagong issue about dito sa potato corner mga kaplastik. At ito naman po ang ginawa ng potato corner. Ang nangyari dito ay ang istorya na kung saan ay binabalasubas nila ang mga nagpaprangkisa sa kanya. Which is kapag manalaman ng potato corner na maganda ang outlet na napili ng isang magpa-franchise sa kanila, ay hindi na nila i-renew ang kanilang kontrata. At malaman-laman nila na sila ay nandoon sa mismong nasinabing lugar. Kasi sabi dito sa post, this actually happened to a long-time franchise in Park Mall, Cebu. The client has been franchising Potato Corner for many years and kept renewing. Potato Corner when the company saw how strong the sales were in that location, they suddenly stopped offering a renewal contract. After the franchise ended, Potato Corner opened their own company, own store in the same mall. Diba? The franchise couldn't really do anything about it. It really unfortunate and sad for someone who helped build the brand in that location. So ang ginagawa ni Potato Kupal, mga kaplastik, ay kapag nalaman nila ang sales traffic ng lugar, which is halimbawa SM, naglagay po ako sa SM outlet sa lugar na yon. Ngayon, pag nalaman nila ang sales traffic ay lumataas, nag-i-increase kada buwan, ang gagawin ng tarantadong Potato Corner na business nila o yung owner nila ay hindi nila pagre-renewin ng kontrata. Ngayon, pag hindi nila ini-renew, malaman-laman nila na ang nasabing lugar na pag hindi nila ni-renew, let's say sabihin natin yung lugar na outlet na mataas ang benta, malaman-laman nila na sila na pala nagko-continuously ng pag-ooperate na bumenta doon. So ganong kakupal itong si Potato Corner. At marami pong nagko-komento about yan, mga kaplastik. Ito po, sabi ni Ka is JRC, support natin yung mga bagong nag-open na franchise na same din ang product. Libre feasibility study.
talaga si Potato Corner. Behind every great fortune, there is a crime. Totoo yun. Nangyayari talaga yun. At sabi naman ni Bonji Quiapon, proud Potato Corner franchise here. 4 years na kami with 2 stores. Even ako mismo nag-apply for 3rd branch pero na-disappoint multiple times. With valid reason naman. May isang location na hindi na-approve dahil may naapekto ang existing branch. Franchise due to possible sales cannibalization. As a business owner, naiintindihan ko at nire-respeto ko yon. After some time, may new Potato Corner na itinayo sa location na ina-applyan ko. Siyempre, at first, nakaramdam ako ng disappointment kasi akala ko hindi talaga pwede magtayo doon. Later on, nalaman namin yung may-ari pala ng nearby branch nang kumuha ang location. Doon ko lalo na-appreciate na ang malasakit ng Potato Corner sa kanilang franchises. Hindi basta-basta nagdadagdag ng branches na nakaka-apekto sa iba. Inuuna nila ang fairness at long-term sustainability, hindi lang basta expansion. That's why I'm proud to be part of this brand. Baga nag-proud pa siya kahit na binalasubas siya ni Potato Corner. Kasi nga nakatatlong branch na siya sana. Which is may existing 2 branch na siya na masagana. Balak niya mag 3rd branch pero unfortunately si Potato Corner ang kumuha. Yung mismong direct supplier. Kumbaga sa nagpa-franchise para silang mga consignor. Sila yung mga middleman na kumukuha ng kanilang prangkisa para makakuha din at the same time ng supplier sa Potato Corner para mag-operate doon sa tindahan na sinasabi nila. Ito, sabi ni Marvin Liloa Loto, Potato Corner is operated by Shakey's Pizza Asia Ventures Incorporated with other popular food brands in the Philippines. Flagship or stores is Shakey's Pizza, Peri Peri Charcoal Chicken, R&D Milk Tea, and Project Pie. And SPABI is owned by major company, also known as Century Pacific Group o CPG. A food conglomerate that has multiple food brands. Hans Philippines, Kamayan Foods Products, Lucky 7 Corn Beef, Shanghai Lechon Meat, Sweet Premium, Unmeat Plant-Based Product, Vita Coco, Wow Ulam, Ligo Sardines, 555 Sardines, Angel Dairy Products, Argentina, Birch Tree, Choco Hero, Blue Bay Tuna, Century Tuna, Coco Mama, Fresca Tuna, and Home Pride. So napakarami na pala nitong produkto mga kaplastic. So tapos nang babalasubas pa sila ng mga nagpaprangkisa ng kanilang pangalan. Diba? Sabi nga dito sa replied comment from Reddit, since trending yung Potato Corner issue, sa mga hindi nakakaalam kung yung company na bumili ng Potato Corner also own Shakey's and Peri Peri, Shakey's was the worst company I'd been part of. Imagine nasa Mancom meeting tapos may mga green jokes yung ibang lalaki na head. Pati female managers tumatawa. WATH. What the heck? Tapos nagbabangayan iba't ibang departments like they are competing with each other. Competing pala with each other. Questionable talaga business ethics ng mga yan, kaya hindi na ako nagugulat na may nagrereklamo na franchising process ng Potato Corner. Potcor was doing fine before they were acquired by Shakey's Group. O, diba? May mga green jokes palang nagaganap doon sa lugar na yon. Mga kaplastic.
which is sa Shakey's, mga kaplastik. Ngayon, kumakalat na naman yung mga ganong aligasyon. Hindi lang sa pambabalasubas ng prangkisa, pati na rin sa mga kabastusan na sinasabi ng mga empleyado dyan o yung mga head sa Shakey's, which is a sister brand. Ito, panoorin natin yung video ang tungkol dito sa Potato Corner. Ito po yun. So panoorin natin. A popular snack chain is under fire. Potato Corner is accused of taking franchisees' location ideas and then leaving them out of the deal. On social media, users say the company collects proposals from aspiring franchisees but ignores them. Applicants report submitting detailed plans or renewal requests and receiving no response. Later, a company-owned store opens in the same spot, leaving the franchisees empty-handed. One user posts, "Never again to Potato Corner," while others call the practice sketchy. They note the company benefits while applicants lose. Potato Corner has responded, saying it is conducting an internal investigation to address these concerns properly. A popular snack chain is Ganun under naman po fire. Potato Ganun naman lagi. Puro investigation, further investigation, internal investigation, or anything that you have to investigate. Dapat inisip nyo pa lang yan from the start na ganyan talaga ang kalakaran ng mga balasubas ng mga taga Potato Corner. Na hinaharang nila yung renewal ng mga nagpaprangkisa sa inyong tindahan. Tapos malaman-laman nila na sila pala ang mag-continue ng business. Kasi nalalaman nila na tumataas ang sales traffic ng tindahan. Gaya nga na sinabi ni Kaalaman. Ito sabi nga ng nag-share, nag-post. Please read sa mga nagpa-franchise ng Potato Corner. Kaya pala kahit anong bigay namin ng location sa franchise, pero decline. Viral ang pangungupal ng Potato Corner sa mga di umano aspiring at current franchisee nila, kung saan maraming statement na naglalabasan sa threads na sinasabing pag nakita nilang potential high traffic at sales ang location na ina-apply ng isang franchise aspiree, ay susulutin nila ito. Magtatayo sila ng company owned sa store at sila ang magmamanage. Kung current franchise owner ka naman at sa kasalukuyan ay malakas ang sales sa location mo ay di ano, hindi ka na biglang ipagre-renew ka ng franchise at sila na mismo ang magpapatayo ng bagong store at magmamanage sa location na hindi ka pagre-renewhan. May damage control naman dito ang Potato Corner. At sinabing our team has immediately reached out privately to the individuals who raised the issue to have a better understanding of their concerns, verify the details, and act on the claims. While we have not received any response, our lines remains open should they wish to engage. Together with internal investigation, we hope to address the concern properly. Talaga lang ba? So sino ang nagpapalakad nun, mga kaplastik? Dapat alam ninyo kung sino yon. Pag hindi yung mga taga-admin ang gumagawa niyan, malamang yung mga head manager o yung mga producers o kung sino man yung mataas na posisyon sa Potato Corner ang gagawa nun. Diba? Malinaw naman na isang pambabalasubas ang ginagawa ng company na ito. Napagkat nalalaman nila na lumalakas ang benta ng branch na yon, ay gagawan nila ng pambabalasubas sa mga taong sumusuporta ng inyong produkto. Kasi nga naman kapag prangkisa, mga kaplastik, maliit lang po kasi ang porsyento nun. Since maliit lang ang porsyento na nakukuha ng mismong Potato Corner Company, kaya
ang gagawin nila, hindi nila pagre-renewin at sila mismo ang magmamanageable continuously. Nasa kanila directly ang kita at wala silang kahating ibang tao. So, kung ganyan ang ganyan sila mga kaplastik, wala nang susuporta sa potato corner. Malamang sa malamang, hindi na po ito magtatagal. At baka ang worst case scenario ay maboycott ang potato corner. Sabi nga dito sa Reddit yata to makwento ko lang, nag-try ang friend ko mag-franchise ng potato corner. Pinagsubmit ko sila ng proposal including kung saan ang location nila, bakit maganda doon, at sino ang magiging target audience. After nila isubmit, confident ang friend ko kasi maganda raw ang nakakagawa niya ng proposal. Pagkakagawa niya ng proposal. After ilang weeks, ilang months, thought hindi sila binalikan ng potato corner. Tapos yung exact location na nilagay niya sa proposal niya doon mismo natayo ang bagong branch sa PC. Apaka-sketchy lang ng business practice. Ginulangan in short. Yeah. Marami nagko-konteksto. At marami rin ito yung kanilang mga community statement ng potato corner. Ayoko na rin basahin kasi parang hindi sila concerned o sinseridad sa mga ganitong usapin. Sana ayusin ng potato corner ito bago mahuli na ang lahat. Dumating ang panahon na baka hindi na sila suportahan at maboycott at wala nang magtatangkilik sa kanilang produkto. Diba? Sabi nga dito ni Aldi Don na their backs are against the corner potatong na corner. Kaplastic. So sana ayusin ng potato corner ang kanilang problema at wag na nilang balasubasin yung mga taong nagpaprangkisa sa kanilang lugar. Diba? Wag naman ganun. Wag naman natin ipakita na balasubas tayo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.